Sa isang maliit na baryo na halos lahat ay magkakakilala, matatagpuan ang paresan ni Aling Rosa, isang matandang babae na kilalang masarap magluto ng pares. Dito araw-araw nagbabantay at nagtatrabaho si Lisa, ang kanyang pamangkin. Bata pa lang si Lisa ay natuto na siyang tumulong sa tindahan ng kanyang tiyahin. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa sa buhay. Ang araw-araw na pamamalengke, pagluluto at pagsisilbi sa mamasuki ang nagsilbing pundasyon ng kanyang kabataan. Si Lisa ay isang dalagang mahaba ang buhok, maputi at payat ang kagandahan. Hindi siya marangya sa pananamit, ngunit lagi siyang malinis at presentableng tingnan. Kilala siya sa baryo bilang mabait, masayahin at may malasakit sa kapwa. Araw-araw, gising siya ng alas 5 ng umaga para magluto ng sabaw ng baka, maghanda ng kanin, at tiyakin na malinis ang lamesa bago dumating ang mga kostumer. "Liza, anak, ikaw na muna bahala sa tindahan. May bibilhin lang ako sa kabilang kanto." Wika ni Aling Rosa isang umaga habang bitbit ang kanyang bayong. "Opo tiya, ako na po bahala dito, don't worry." Nakangiti namang sagot ng dalaga habang inaayos ang mga pinggan. Habang lumilipas ang mga oras, dumarating ang mga regular na suki. May mga tricycle driver na humihinto para kumain bago pumasada, mga estudyanteng papasok sa eskwela at ilang empleyadong nagmamadali sa trabaho. Madalas ay may halakhakan at kwentuhan sa loob ng paresan. Minsan naman ay nagiging saksi si Liza sa maliliit na drama ng mga kostumer. Mag-asawang nag-aaway, kaibigan na nagtatawanan, o mga binatang nagpapapansin sa kanya. Ngunit hindi siya pumapansin ng sobra. Ang atensyon niya ay nakatuon sa maayos na serbisyo at sa pangarap na balang araw magkakaroon din siya ng sariling negosyo. Isang gabi matapos magsara, umuo si Liza sa isang lumang bangko at nagmuni-muni. "Kung makakapag-aral lang akong muli, siguro mas matutulungan ko pa si Tia. Gusto ko ring magkaroon ng sariling paresan, mas malaki at mas maganda. Pero sa ngayon, ito muna ang realidad," bulong niya sa sarili. Kilala si Liza sa baryo hindi lamang dahil sa kanyang kasipagan, kundi dahil na rin sa kanyang kabutihang loob. Kapag may batang pulubi na dumaraan, madalas niya itong binibigyan ng libreng sabaw o tinapay. Kapag may matandang nagugutom ngunit walang pera, lihim siyang nagtatabi ng pagkain para hindi ito mapahiya. Ang simpleng gawaing ito ang dahilan kung bakit siya minamahal ng maraming tao. Bagaman may ilan ding nag-iisip na siya ay sobrang maawain na halos malulugi ang tindahan. Isang hapon, habang abala siya sa paglilinis ng lamesa, pumasok si Mang Berto, isa sa mamasuki. "Liza, ang sipag mo talaga. Hindi ka ba napapagod sa araw-araw na pagtatrabaho?" Tanong nito habang umuupo. Ngumiti si Liza at sumagot, "Sanay na po, Mang Berto. Basta nakakatulong ako kay Tia at may kinikita tayo kahit papaano, masaya na ako." Ikaw, wala ka bang balak mag-aral ulit o kaya mag-asawa?" Usisa ng matanda. Napahinto saglit si Liza. Saka tumawa. "Nao, wala po yan sa isip ko ngayon. Gusto ko muna po talagang makasigurado na maayos ang buhay namin ni Pia bago ang kahit ano." Minsan, habang kumakain ang mga kostumer, nakatambay si Aling Rosa at nakatingin kay Liza na abalang nag-aasikaso. "Napakabait ng batang yan," bulong ng matanda sa isang kapitbahay. "Hindi ko alam kung anong magiging kapalaran niya pero sigurado akong mabibiyayaan siya balang araw dahil sa kanyang kabutihan." Sa kabila ng pagiging masayahin ni Liza, may mga gabi rin na nakakaranas siya ng lungkot. Kapag siya na lang mag-isa sa silid na nasa itaas ng paresan, iniisip niya ang kanyang mga magulang na parehong yumauna noong siya'y bata pa. "Kung nandito lang sana sila, baka hindi ako ganito kahirap," bulong niya habang nakatanaw sa bintana. Ngunit sa bawat luha, pinapalitan niya ng ngiti at muling kinabukasan ay nakasuot na naman ng masiglang anyo sa harap ng lahat. Minsan ay may dumadalaw na pinsan niya mula Maynila. Si Rica na nag-aaral sa kolehiyo ay madalas magkwento tungkol sa syudad, malalaking gusali, mga mall at magagandang oportunidad. Naiinggit minsan si Liza pero natututo siyang tanggapin na iba ang takbo ng kanyang buhay.
Ate Liza, bakit hindi ka kaya sumama sa akin sa Maynila? Baka makahanap ka dun ng trabaho na mas maganda. Suhestyon ni Rika. Umiling si Liza. Hindi ko kayang iwan si Tia. Siya na lang ang pamilya ko rito. Saka dito ako sanay. Dito ako masaya. Siguro balang araw, kapag may pagkakataon. Sa ganitong payak na pamumuhay, umiikot ang araw ni Liza. Walang marangyang kasuotan. Walang malaking pera. Ngunit may pusong lading handang tumulong. Sa bawat araw na lumilipas, lalong humuhubog sa kanyang pagkatao ang karanasan sa paresan, mga ngiti ng customer, mga kwentong naririnig, at mga simpleng pasasalamat na kanyang tinatanggap. Hindi niya alam, sa gitna ng kanyang payak na mundo, paparating na ang isang malaking pagbabago. Ngunit sa ngayon, siya si Liza, ang mabait, masipag, at payak na dalaga ng paresan na iniidolo ng marami dahil sa kanyang pusong busilak. Copy ends here. Isang hapon abala si Liza sa pagsasali ng mainit na sabaw ng pares sa mangkok. Napansin niya ang kakaibang katahimikan sa labas ng paresan. Karaniwan, rinig ang ingay ng mga bata at ingay ng mga tricycle na nag-uunahan sa pasahero. Ngunit sa pagkakataong iyon ay parang may huminto sa paligid. Nilingon niya ang pintuan at doon niya nakita ang isang lalaking gusgusin, payat at tila ilang araw nang hindi naliligo. Marumi ang kanyang buhok at ang damit na suot ay butas-butas at kupas na, halatang matagal nang napapabayaan. Ang lalaki ay si Marco, isang pulubing mukhang wala ng lakas sa katawan. Mabagal siyang lumakad papasok, tila nagdadalawang isip kung siya ba ay tatanggapin o tatabuyin. Napatigil ang ilang customer at agad na nagbilungan. "Sino yan? Baka magnanakaw," bulong ng isang estudyanteng kumakain. "Ang baho naman, bakit dito pa pumasok?" Dagdag pa ng isa. Napansin ito ni Liza at agad siyang lumapit. Dala ang isang mangkok ng pares. "Kuya, kumusta ka? Gutom ka ba?" tanong niya ng may ngiti. Tumingin si Marco sa kanya, halatang hindi sanay na may lumalapit ng may kabaitan. Umiling siya, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding gutom. "Halika, umupo ka rito," anyaya ni Liza. Itinuro ang isang mesa sa sulok. "Wala kang babayaran, kain ka lang muna." Napatitig si Marco sa kanya, para bang hindi makapaniwala. "Sigurado ka ba? Wala talaga akong pambayad," mahina niyang sagot. Ngumiti si Liza. "Hindi lahat ng bagay ay kailangan ng kapalit. Kumain ka muna. Kita ko na halos hindi ka pa kumakain ng ilang araw." Dahan-dahan umupo si Marco at nang ilapag ni Liza ang mangkok sa kanyang harapan, halos maluha ito. Kinuha niya ang kutsara at tinidor at agad na sumubo. Hindi niya alintana ang init ng sabaw, basta't malunasan lamang ang tanyang gutom. Tahimik ang paresan, lahat nakatingin sa kanya. Ngulit si Liza, imbes na mailang, ay ngumiti lamang at ipinagpatuloy ang pag-aasikaso sa ibang customer. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Mang Berto na suki at nagkomento. "Liza, hindi ba't bawal magpakain ng libre? Baka malugi kayo ni Aling Rosa." Ngumiti si Liza at sagot niya, "Minsan, mas mahalaga ang tumulong kaysa kumita. May mga bagay na hindi kayang sukatin ng pera, Mang Berto." Tahimik na nagpatuloy si Marco sa pagkain, ngunit sa bawat subo ay ramdam ang kanyang pasasalamat. Matapos niyang maubos ang sabaw, tumingin siya kay Liza at mahina ang boses na nagsabing, "Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo." "Hindi mo kailangang bumawi," tugon ni Liza. "Minsan, sapat na sa akin ang makita kang busog at may ngiti." Lumipas ang ilang oras at nagsimulang dumami muli ang mga customer. Si Marco ay nanatiling tahimik sa sulok, ngunit halatang kumalma na ang kanyang loob. Nang magbabayad na ang mga tao, may ilan pang nagbulong-bulong. "Bakit pinapapasok ng dalagang yan ang pulubi? Baka mamaya magnakaw pa." Ngunit si Liza, sa halip na pakinggan ang mga negatibo, ay mas inasikaso ang mga plato at sinigurong walang maiwan na dumi sa paligid. Kinagabihan, matapos magsara ang tindahan, nakita ni Liza na nakaupo pa rin si Marco sa labas. Hawak ang kanyang tiyan na halatang busog, ngunit may kaba sa mga mata. Nilapitan niya ito at nagtanong, "Wala ka bang matutuluyan? Baka ginawin ka rito."
Umiling si Marco. Sanay na akong matulog sa kalsada. Pero ngayong gabi, salamat kasi hindi ako natulog na gutom. Napangiti si Lisa, ngunit naramdaman niya ang bigat sa puso. Bukas bumalik ka ulit, huwag kang mahihiya. At sa gabing iyon, nagsimulang pumasok sa buhay ni Lisa ang isang estrangherong pulubi. Hindi pa niya alam. Ngunit ang simpleng kabutihan na ginawa niya ay magiging daan para sa mas malaking pagbabago. Hindi lamang sa buhay ni Marco, kundi pati na rin sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Marco sa paresan. Mahiyain at tila hindi sanay sa pagtanggap ng kabaitan. Ngunit si Lisa ay parang walang nakikita sa panlabas na anyo nito. Mumiti siya at agad na inabutan ng pagkain. Sabi ko sa'yo, bumalik ka lang. Kumain ka muna bago magsimula ang araw. Habang kumakain si Marco, hindi niya mapigilang mapatingin kay Liza. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala. Tumigil si Liza sa paglilinis at ngumiti. Hindi naman kailangan ng dahilan para tumulong. Minsan kapag may nakita kang nangangailangan, kusa na lang gumagalaw ang puso mo. Tahimik na napayuko si Marco, hawak ang kutsara. Sa kanyang isipan, hindi niya matandaan kung kailan siya huling tinrato bilang tao. Hindi bilang pulubi o pabigat, kundi bilang isang taong may dignidad. Sa pagkakataong iyon, nagsimula siyang maramdaman na may uwang pa siya sa mundong ito. Samantala si Liza, na sanay na sa mga mata ng kostumer, ay hindi na iniintindi ang mga bulong at paratang. Sa halip, mas pinapahalagahan niya ang simpleng pasasalamat na nakita sa mga mata ni Marco. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay, ngunit sa bawat araw na lumilipas, isang bagong yugto ng kanilang kwento ang nagbubukas. Sa unang pagkakataon, natagpuan ni Marco ang lugar kung saan siya tinanggap ng walang kondisyon. At si Liza, bagaman hindi niya alam ang buong nakaraan ng lalaking ito, ay natutong tumingin ng higit pa sa panlabas na anyo. Nakita niya ang isang kaluluwang uhaw sa malasakit at pangunawa. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan sa pagitan ng isang dalagang masipag at isang pulubing matagal nang naglalakbay sa gitna ng gutom at kahirapan. Mula ng unang araw na pinakain ni Liza si Marco, naging parte na ng pang-araw-araw na takbo ng paresan ang presensya ng pulubi. Sa umpisa, mahiyain si Marco. Madalas ay nauupo lang siya sa sulok, halos hindi makatingin kay Liza o sa ibang customer. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natutunan niyang tanggapin ang alok ni Liza ng pagkain. Isang umaga, habang inaayos ni Liza ang mesa, biglang bumungad si Marco sa pintuan. Nakayuko ito, hawak ang kanyang lumang tsinelas na halos mapigtal na. Liza, nandito na naman ako, mahina niyang sabi, halatang nahihiya. Mumiti agad si Liza at sumagot, sabi ko naman sa'yo, bumalik ka lang palagi. Umupo ka doon sa dati mong pwesto, ihahanda ko na ang pagkain mo. Agad siyang naglatag ng mainit na paresa harapan ni Marco. Sabay ngiti, kumain ka muna, may bago akong luto ngayon, mas malasa to. Napatitig si Marco, tila hindi makapaniwala. Bakit mo ba ako laging pinapakain ng libre? Hindi ka ba napapagalitan ng tiyahin mo? Ngumiti lang si Liza. Alam ko namang kailangan mo at hindi ko naman masisikmura na makita kang nagugutom habang nandito ako. Dumating ang mga suki at napansin agad si Marco. Isa sa mga estudyante ang bulong sa kaibigan niya. Ayan na naman yung pulubi, lagi na lang nandito. Libre pa siguro ulit yan. Narinig ni Liza ang bulungan at agad nagsalita. Kung may problema kayo, sa akin niyo sabihin, hindi sa kanya. Naameme ang mga estudyante at hindi na nagsalita pa. Lumipas ang ilang linggo, naging normal na ang presensya ni Marco sa paresan. Sa tuwing bukas ang tindahan, makikita siyang nakaupo sa parehong mesa, naghihintay sa pagdating ng pagkain mula kay Liza. May mga pagkakataong pa na tinutulungan niya si Liza sa maliliit na bagay, pagbuhat ng mga upuan tuwing magsasara o kaya'y pagpunas ng mesa. Hindi ko man kayang magbayad, gusto ko naman kahit papaano makatulong, sabi ni Marco minsan habang nagbubuhat ng upuan. Hindi mo kailangang gawin yan, pero salamat,
Malaking tulong din, tugon ni Lisa. Ngunit hindi lahat ng tao ay natuwa sa sitwasyon. Maraming nagsimulang manatanong at magduda kung bakit palaging libre ang pagkain ng pulubi. May isang araw pa na lumapit ang isang babae at diretsahang nagsabi, "Lisa, bakit ba pinapapasok mo pa yan dito? Hindi naman nagbabayad. Kung lahat ng pulubi pakakainin mo, papaano na ang negosyo nyo?" Hindi napahiya si Lisa. Sa halip, mahinahon niyang sinagot, "Hindi naman lahat, ate. Siya lang. At kung may sobra, bakit hindi ko ibigay sa taong mas nangangailangan?" Habang nakikinig si Marco sa usapan, naramdaman niya ang bigat ng mga mata ng iba. Halos gusto na niyang tumakbo palabas at hindi na bumalik. Ngunit nang makita niya ang determinadong mukha ni Lisa, pinili niyang manatili. Sa kanyang isipan, may isa palang tao na handang tumayo para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na ring mag-open up si Marco kay Lisa. Isang gabi, habang nagsasara sila ng tindahan, bigla itong nagsalita, "Alam mo, hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ganitong sitwasyon. May mga panahon na parang gusto ko nang sumuko." Tumingin si Lisa at sagot niya, "Pero hindi ka sumuko, nandito ka pa rin. At kung wala kang makitang dahilan para lumaban, isipin mo na lang na may mga taong naniniwala sa'yo, tulad ko." Natahimik si Marco at napatingin sa kalangitan. Para bang sa simpleng mga salita ni Lisa, muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Isang umaga naman, dumating ang tiyahin ni Lisa, si Aling Rosa, at nakita si Marco na kumakain. Napakunot ang noo nito. "Lisa, ilang araw ko nang napapansin ang pulubi na yan. Totoo bang palagi mo siyang pinapakain ng libre?" Kinabahan si Lisa, pero matatag siyang sumagot, "Opo, tiya. Hindi ko kasi kayang makitang siyang nagugutom. Pasensya na kung minsan hindi ko na kayo nasasabihan." Napailing si Aling Rosa, ngunit sa bandang huli ay hindi na rin siya nakapagsalita pa. Alam niyang ganun talaga si Lisa. Hindi kayang tiisin ang kapwa. Patuloy ang pagdalas ng pagbisita ni Marco. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala siya ni Lisa bilang isang tahimik ngunit mabait na tao. Hindi siya hindi lamang bilang isang pulubi na pinapakain, kundi bilang isang taong dahan-dahang nagkakaroon muli ng halaga sa sariling paningin. At si Lisa, sa bawat araw na dumaraan, lalo lamang pinapatunayan na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pusong handang magbigay kahit walang kapalit. Lumipas ang mga linggo at tila naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Lisa ang presensya ni Marco sa paresan. Kung noong una ay mahiyain itong nakaupo sa sulok, ngayon ay unti-unti nang natututo si Marco na makipag-usap, lalo na kay Lisa. Madalas habang nagliligpit si Lisa ng mga plato sa gabi, naupo si Marco sa gilid at nakikibahagi sa maliliit na kwentuhan. "Marco," tanong ni Lisa isang gabi habang pinupunasan ang mesa, "saan ka ba talaga nakatira?" "Hindi pa kita nakikitang may inuuyang bahay." Napayo ko si Marco at sandaling nanahimik bago sumagot, "Wala na akong matatawag na bahay. Matagal na akong natutulog sa kalsada, sa gilid ng plaza o kung minsan sa waiting shed. Minsan pinapaalis ako ng mga pulis, minsan pinagtatawanan ng mga tambay. Pero sanay na ako." Hindi nakapagsalita agad si Lisa. Kita niya sa mukha ni Marco ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Kaya't imbes na tanungin pa ng marami, mahinahon niyang sabi, "Kung gusto mo, dito ka muna sa labas ng paresan. At least, ligtas ka kahit papaano." Nagulat si Marco. "Hindi ba ako makakabara sa inyo?" Umiling si Lisa at numiti. "Hindi ka abala. At least, alam kong may matutulugan kang hindi malamig na sementadong kalsada." Mula noon, mas lalo pang lumapit ang loob ni Marco kay Lisa. Kapag maluwag ang oras, nagkukwento ito tungkol sa kanyang buhay bago siya naging palaboy. Hindi masyadong detalyado, pero may mga pahiwatig na hindi siya karaniwang tao. "Alam mo ba, minsan iniisip ko, hindi dapat ganito ang buhay ko," ani Marco habang nakatingin sa kawalan. "Bakit mo nasabi?" usisa ni Lisa. "Dati kasi nakapasok ako sa magandang paaralan.
marunong akong magbasa ng libro. Lalo na tungkol sa negosyo at kasaysayan. Pero nang mawala ang mga magulang ko, sunod-sunod na ang kamalasan hanggang sa mapunta ako sa kalsada. Nagulat si Lisa. Hindi niya inaasahang maririnig ito mula sa isang taong palaging tinutukoy ng iba bilang pulubi. Kung ganon, hindi ka pala basta-basta. Ang talino mo nga minsan kapag nagsasalita ka. Napapansin ko, nakangiting tugon niya. Natawa si Marco, isang tawa na matagal nang hindi niya nagagawa. Bihira lang ang nagsasabi niyan sa akin. Salamat. Hindi naglaon, nagsimula na rin gumawa ng maliliit na babi si Marco para kay Lisa bilang kapalit ng kabutihan nito. Kapag tapos na ang lahat ng customer at magsasara na ang paresan, kusa siyang nagwawalis ng sahig. Kapag may mabibigat na gamit, agad siyang bumubuhat kahit hindi siya inuutusan. Marco, huwag mong pilitin ang sarili mo, baka mapagod ka, sabi ni Lisa minsan. Pero sagot ni Marco, sanay na akong mapagod sa walang saysay na trabaho. At least dito, alam kong may silbi ako. Dahil dito, mas naging kampante si Lisa na ipakita ang kanyang tiwala. Isang araw, iniabot niya kay Marco ang isang lumang kumot. Para kapag malamig sa gabi may panangga ka man lang. Halos maluha si Marco sa tuwa at mahigpit na hinawakan ang kumot na parang kayamanan. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malalim ang ugnayan nilang dalawa. Hindi lamang bilang nagbibigayan ng pagkain at pasasalamat, kundi bilang magkaibigan na handang makinig sa isa't isa. Sa bawat kwento ni Marco tungkol sa kanyang nakaraan, natututo si Lisa ng mga bagay na hindi niya natutunan sa eskwela. At sa bawat salita ni Lisa tungkol sa kanyang pangarap, nakakaramdam si Marco ng inspirasyon na muling maniwala sa kinabukasan. Isang gabi, habang sabay silang nakaupo sa harap ng paresan matapos magsara, tinanong ni Marco, Lisa, bakit hindi ka natatakot na lumapit sa tulad ko? Hindi ka ba nahihiya kapag nakikita tayong magkasama ng mga tao? Tumawa si Lisa ng mahina at tumingin sa kanya. Alam mo, hindi ko iniisip ang sinasabi ng iba. Kung titigil ako sa pagtulong dahil lang sa chismis, edi parang sinabi ko na rin na tama silang lahat. Ang totoo, wala akong pakialam. Basta alam kong ginagawa ko ang tama, masaya na ako. Hindi nakapagsalita si Marco. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may taong tumingin sa kanya bilang tao, hindi bilang pabigat o basura ng lipunan. Mula noon, hindi na lamang pagkain ang ibinibigay ni Lisa kay Marco, pati ang dignidad na matagal na niyang nawala. At si Marco, na dati palaging tiklop ang balikat at iwas ang mga mata, unti-unti nang natutong magpakita ng ngiti at kumpiyansa. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging halata sa mga tao ang pagkakaibang hatid ni Lisa kay Marco. Kapag kasama siya nito, hindi na siya mukhang talunan. May kakaibang liwanag sa kanyang mata at kay Lisa naman, hindi lang siya nakahanap ng taong tinulungan, kundi isang kaibigang marunong ding magbigay kahit sa maliit na paraan. Ang kanilang pagkakaibigan na nagsimula lamang sa isang libreng mangkok ng pares, ngayon ay nagiging isang matibay na pundasyon ng tiwala at malasakit. Sa mga mata ni Lisa, si Marco ay hindi na lamang isang pulubi. Isa na siyang taong karapat-dapat pakinggan, kausapin at pagkatiwalaan. At sa mga mata ni Marco, si Liza ay hindi lamang isang dalagang mabait na nagbigay sa kanya ng pagkain. Siya ang naging dahilan kung bakit muli niyang nakita ang halaga ng kanyang sarili at ang pag-asa sa mundong matagal na niyang iniwasan. Lumipas ang mga buwan, at tila nakasanayan na ng lahat na makita si Marco sa paresan ni Lisa. May ilan pa ring nagtataas ng kilay, pero mas marami ang natutong tanggapin ang kanyang presensya, lalo na't kitang-kita ang kanyang pagsisikap na makatulong sa maliit na paraan. Subalit hindi maikakaila na unti-unting nararamdaman ni Lisa ang epekto ng kanyang pagiging mapagbigay. Ang kita ng paresan ay nagsimulang lumiit. Isang hapon, habang nagbibilang si Aling Rosa ng kinita sa isang araw, napakunot ang noo nito. Lisa, sabi niya ng seryoso, napapansin ko, pababa ng pababa ang kita natin nitong mga nakaraang linggo. Hindi na sapat ang kinikita para sa bayad sa kuryente, tubig at mga rekado.
Napayuko si Liza. Alam niyang may kinalaman dito ang araw-araw na libreng pagkain ni Marco. Pasensya na po, tiya. Mahinang sagot niya. Alam kong nakakadagdag sa gastusin ang pinapakain ko kay Marco. Pero kasi, hindi ko kayang makita siyang nagugutom. Mariing tumingin si Aling Rosa sa kanya. Hindi kita masisisi, Liza. Mabait kang bata at alam kong mabuti ang puso mo. Pero isipin mo rin ang negosyo natin. Kung malulugi ito, pareho tayong mawawalan ng kabuhayan. Kaya't simula bukas, tigilan mo na ang pagpapakain sa kanya. Natahimik si Liza, para bang pinilipit ang kanyang puso. Alam niyang may punto ang kanyang tiyahin, pero paano naman si Marco? Kinabukasan, dumating si Marco gaya ng nakasanayan, tahimik na umupo sa kanyang mesa. Nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Liza, tila may bigat na dala. Lumapit siya at mahina ang boses na nagsabing, "Kung hindi mo na ako kayang pakainin, naiintindihan ko. Hindi ko naman gusto na maging pabigat sa'yo." Nagulat si Liza. "Marco, bakit mo naman nasabi yan?" "Rinig ko kagabi. Nag-uusap kayo ng tiyahin mo. Ayokong dahil sa akin mawalan kayo ng kabuhayan." Paliwanag niya. Hindi napigilang maluha ni Liza. "Hindi mo kasalanan, Marco. Ako ang pumili na tulungan ka, pero mahirap ang sitwasyon ngayon. Kahit gusto ko, hindi ko alam kung paano ko maipagpapatuloy." Sandaling natahimik si Marco, saka tumayo. "Kung ganun, aalis na lang ako. Huwag ka nang mahirapan dahil sa akin. Mas sanay naman ako sa gutom kaysa sa pakiramdam na pabigat ako sa taong mabait sa akin." Agad siyang hinawakan ni Liza sa braso. "Huwag mong sabihin yan, hindi kita pabigat. Isa kang kaibigan, Marco." Ngunit kahit anong sabihin niya, kita sa mga mata ni Marco ang determinasyong umalis para hindi na magdulot ng problema. Sa mga sumunod na araw, hindi dumating si Marco sa paresan. Tahimik at malamlam ang araw ni Liza. Para bang may kulang. Ang mga suki ay napansin ang kanyang lungkot. "Liza, nasaan na yung pulubi na palagi mong pinapakain?" tanong ni Mang Berto. Umiling lamang siya at sagot, hindi na siya nagpapakita. Ngunit isang linggo ang lumipas. Bumalik si Marco, payat na payat, halatang gutom na naman. Hindi na niya nakayanan ang ilang araw na walang makain. Tumayo siya sa harap ng pintuan. Handa na sanang bumalik muli sa kalsada. Nang makita siya ni Liza, agad itong lumapit at hinila siya papasok. "Marco, bakit mo pinipilit ang sarili mong magutom? Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan." Galit palisang sabi ni Liza habang inihahain ang mainit na pares. Napatingin si Marco sa kanya, may luha sa mata. "Kasi ayokong mawala ka. Ayokong mawalan ng lugar na tinatanggap ako. Pero hindi ko rin kayang sirain ang buhay mo at ni Tia." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liza na hindi simpleng kabutihan lamang ang nabuo sa pagitan nila. Mayroon ng mas malalim na ugnayan, isang pagkakaibigang puno ng malasakit at pag-unawa. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabalik ni Marco. May ilang suki ang nagreklamo kay Aling Rosa. "Aling Rosa, hindi na kami kakain dito kung palaging may pulubi sa paresan ninyo. Nakakabawas ng gana." Nagpasya si Aling Rosa na kausapin si Liza muli. "Anak, kailangan mong mamili. Gusto kong intindihin ka, pero kung ipagpapatuloy mo pa rin yan, baka tuluyan tayong magsara." Napaiyak si Liza sa bigat ng desisyon. Sa kanyang puso, hindi niya kayang itaboy si Marco. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin niya kayang makita na mawalan ng hanap buhay ang kanyang tiyahin. Kinagabihan, kinausap niya si Marco habang magkatabi silang nakaupo sa labas ng paresan. "Marco, ano bang dapat nating gawin? Ayokong mawala ka, pero ayoko ring mawala ang paresan namin. Ito na lang ang bumubuhay sa amin ni Tia." Tahimik lang si Marco, nakatingin sa bituin. "Minsan, Liza, kailangan nating tiisin ang sakit para hindi masaktan ng iba. Kung ako ang dahilan ng problema, mas mabuti nang ako na lang ang magparaya." "Pero ayokong mawala ka." Bulalas ni Liza, halos hindi na maitago ang emosyon. Sa gabing iyon, kapwa sila natutong magdala ng bigat ng mga desisyon. Ang pagsubok sa paresan ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol din sa kabutihan at sakripisyo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanilang ugnayan.
kahit na ang mundo ay ilasabik silang paghiwalayin. Sa paglipas ng mga araw, hindi na lamang kita ng paresan ang naapektuhan ng presensya ni Marco. Maging ang reputasyon ni Liza ay nagsimulang kwestiyonin ng mga tao sa baryo. Sa maliit na komunidad na yon, mabilis kumalat ang chismis. Sa umpisa ay pabulong-bulong lamang, pero di nagtagal ay naging lantaran na ang panlilibak. Si Liza, abay parang nahulog na yata ang loob sa pulubi. Araw-araw na lang magkasama sila. Wika ng isang ale sa palengke habang namimili ng gulay. Kung hindi ba naman tanga, pinapakain ng libre, tapos ngayon baka pati puso niya binibigay na. Dagdag ng isa pa, sabay tawa. Naririnig ito ni Liza, kahit pilit niyang binabaliwala. Sa tuwing dumaraan siya sa palengke para bumili ng karne o rekado, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya, puno ng panghuhusga. Subalit pinipilit niyang huwag patulan. Wala silang alam, bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang bayong. Maging ang mga customer ng paresan ay hindi rin nakapagpigil. Isang hapon, dumating ang 3 binata na sukiring sa tindahan. Habang kumakain sila, pasimpleng nagbiro, pero lantad ang panunuya. "O Liza, asa na ang boyfriend mong pulubi?" Sabay tawa ng isa. Sumagot ang isa pa. Baka nagde-date sila ngayon, nilibre siguro ng pares at tubig. Namula si Liza sa hiya at galit. Ngunit pinili niyang kumalma. "Kung wala kayong magandang sasabihin, mas mabuti pang kumain na lang kayo." Mariin niyang sagot. Tahimik silang napatingin sa kanya, pero hindi rin tumigil sa pagnisi. Si Marco, na saksi sa lahat, ay napayuko at halos hindi na tumingin kanino man. Halata sa kanyang mga mata ang matinding sakit at pagkailang. Pagkatapos ng mga customer, agad niyang nilapitan si Liza. "Liza, baka tama na sila. Baka mas mabuti kung lumayo na lang ako. Hindi ko gustong ikaw ang pinagtatawanan dahil sa akin." Ngunit matatag si Liza. "Huwag mong sabihin yan, Marco. Hindi ako tumutulo sa'yo para lang patigilin ang chismis. Kung aalis ka, ibig sabihin nanalo sila. Hindi kita pababayaan." Dumating ang linggo at gaya ng nakagawian, nagpunta si Liza sa simbahan. Pagpasok pa lang niya, agad niyang naramdaman ang mga matang nakatingin. May ilan pang bumubulong-bulong sa gilid. Habang siya ay nagdarasal, narinig niya ang 2 babae sa likod. "Ayan siya oh, siya yung babaeng kinahuhumalingan ng pulubi. Akalain mo, ganyan kaganda pero pulubi ang napili." "Liza, sayang siya. Kung ako siya, hahanap na lang ako ng matinong lalaki," sagot ng isa. Napaluha si Liza sa kanyang tahimik na dasal. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko po ginusto na mapahiya. Ang gusto ko lang po ay makatulong." Pagkatapos ng misa, lumapit si Aling Rosa sa kanya. "Liza, nakikita ko ang mga nangyayari. Baka nga naman tama sila. Baka napapasama ang pangalan mo dahil sa kanya." "Pero tiya," sagot ni Liza na nanginginig ang tinig, "kung talikuran ko siya ngayon, ano na lang ang mangyayari sa kanya? Wala na ngang nagmamalasakit. Tapos pati ako, iiwan siya? Hindi ko kaya." Kinagabihan, habang magkasamang nakaupo sina Liza at Marco sa labas ng parisan, muling nagsalita ang lalaki. "Alam mo Liza, hindi ko akalaing may isang tao na kayang lumaban para sa tulad ko. Pero nakikita kong ang dami mong tinitiis dahil sa akin. Kung pwede lang, sana ako na lang ang pinagtatawanan, hindi ikaw." Ngumiti si Liza kahit bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Bahagi na ng buhay ko ang tulungan ka, Marco. Kung hindi kita ipagtatanggol, hindi na ako magiging totoo sa sarili ko. Hindi sila ang magdidikta kung sino ang karapat-dapat sa kabutihan." Mula noon, mas naging matatag si Liza. Sa tuwing may mga asar, hindi na siya natitinag. Sa halip, mas pinapakita niya ang kanyang paninindigan. Kapag nakikita siyang nakikipag-usap kay Marco, may mga kumikindat at nagbubulungan. Ngunit tumatayo siya ng tuwid at ipinapakita sa lahat na hindi siya nahihiya. Isang araw, dumaan sila sa plaza at may grupo ng kabataan na biglang sumigaw. "Uy, andyan na ang magkasintahang pares at pulubi!" Tumawa ang grupo, sabay alis. Napayuko si Marco, ngunit hinawakan siya ni Liza sa braso at mahina ang tinig na nagsabing, "Huwag kang mahiya, huwag kang maniwala sa kanila. Ang importante, alam natin ang totoo." Sa kanyang simpleng mga salita, unti-unting natutunan ni Marco
na hindi niya kailangang ikahiya ang kanyang sarili. Bagamat mahirap at puno ng panghuhusga ang mundo, mayroon palang isang tao na handang ipaglaban siya. At si Liza, sa kabila ng lahat ng panlilibak, ay mas lalong nagiging matibay. Ang puso niyang puno ng malasakit ay hindi natitinag sa mapanghusgang salita ng tao. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanilang pagkakaibigan na ngayoy sinusubok hindi lamang ng gutom o kahirapan, kundi pati ng mapang-aping bibig ng lipunan. Sa gitna ng panlilibak ng baryo, nananatiling tapat si Liza sa kanyang paninindigan na ang kabutihan ay hindi kailanman kahihiyan, kundi isang lakas na kayang bumangon laban sa lahat ng uri ng panghuhusga. Makalipas ang ilang linggo mula nang dumami ang panlilibak ng mga tao, isang bagay naman ang nagsimulang mapansin ni Liza kay Marco. Hindi siya karaniwang pulubi. Isang gabi matapos magsara ng paresan, nagpasya si Liza na maupo muna sa isang mesa at magbilang ng kita. Nasa tabi lamang si Marco, nakaupo at nakikinig. Habang pinapaloob ni Liza ang perang kinita sa isang kahon, napansin niyang mahina ang kita nila sa nakaraang linggo. "Hay, Marco!" buntong hininga niya. "Hindi ko alam kung paano na ito. Bumaba na naman ang kita namin. Baka hindi na kayanin." Tahimik si Marco sandali, saka biglang nagsalita. "Alam mo, Liza, kung iisa-isain mo ang gastos ninyo, makikita mo kung saan pwedeng bawasan. Halimbawa, sobra ang ginagastos niyo sa karne kung hindi naman lahat nauubos. Mas mabuting magluto lang ayon sa takdang dami ng suki." Napatingin si Liza, nagulat. "Paano mo naman nalaman ang tungkol sa ganyang paraan ng pag-budget?" Mumiti si Marco ng banayad. Halatang nag-alinlangan kung dapat ba niyang sabihin. "Noon, nag-aaral ako ng accountancy at business management bago tuluyang gumuho ang buhay ko. Alam ko ang tungkol sa kita at paghahawak ng pera." Napatitik si Liza sa kanya, hindi makapaniwala. "Business management? Ibig mong sabihin, marunong ka talaga sa mga bagay na yan?" Tumango si Marco. "Hindi nga lang ako nakapagtapos. Pero bago mangyari ang lahat, mahilig akong magbasa ng libro tungkol sa negosyo at ekonomiya. Kung tutuusin, hindi ako dapat nasa lansangan." Hindi nakasagot agad si Liza. Ang pulubing inaakala ng lahat na walang alam ay may kubling kaalaman pala tungkol sa negosyo at pamamahala. Kinabukasan, sinubukan niyang isagawa ang suhestiyon ni Marco. Nilimitahan niya ang karne at inayos ang sukat ng mga sangkap ayon sa dami ng suki. Laking gulat ni Liza nang mapansin na mas tumaas ang kinita nila at wala halos nasasayang. "Oh, di ba sabi ko sa'yo?" biro ni Marco habang ngumunguya ng libreng tinapay na bigay ni Liza. Napatawa ang dalaga. "Hindi ko akalaing may ganito kang alam, Marco. Ngayon tuloy naiisip ko, baka mas matalino ka pa kaysa sa ibang taong nantapos." Sa mga sumunod na araw, mas lumalim pa ang kanilang mga usapan. Kapag wala ng customer, madalas ay nagkukwento si Marco tungkol sa mga nabasa niyang libro noon. "Alam mo ba, Liza, aniya isang gabi, kahit ang maliliit na negosyo, pwedeng lumago kung matututo lang ng tamang diskarte. Hindi mahalaga kung maliit o malaki, basta't marunong kang magtiwala sa produkto mo at sa sarili mo." Namangha si Liza. "Ikaw, kung nakatapos ka lang, sigurado akong malayo ang mararating mo. Pero bakit ba? Bakit ba umabot ka sa ganitong sitwasyon?" Napabuntong hininga si Marco. "Noong namatay ang mga magulang ko, wala nang sumalo sa akin. Sinubukan kong lumaban, pero sunod-sunod ang problema. Naubos ang pera, iniwan ang mga kamag-anak, hanggang sa mapilitang manirahan na lang ako sa lansangan." Hindi mapigilan ni Liza ang maawa, ngunit kasabay nito'y humanga rin siya. Ang taong nasa harapan niya ay hindi lamang pulubi. Siya ay may talino, may kaalaman at may pusong nasugatan lang ng kapalaran. Isang gabi, nakakita si Marco ng estudyanteng suki na nahihirapan sa kanyang takdang aralin. Habang kumakain ito ng pares, nakasimangot at panay ang buntong hininga. Nilapitan siya ni Marco at mahinahong nagtanong, "Ano bang problema, iho?" "Kuya, nahihirapan ako sa math assignment ko," sagot ng bata. Tiningnan ni Marco ang papel
At sa loob ng ilang minuto ay naipaliwanag niya ng simple ang solusyon. Napanganga ang estudyante. "Ang galing mo, kuya. Bakit andito ka lang? Parang mas matalino ka pa kaysa sa teacher namin." Narinig ito ng ibang tao at nagtaka sila. Ang pulubi palang inaakala nilang walang alam ay marunong magturo ng matematika. Unti-unti, nagkaroon ng mga bulungan. Hindi lang tungkol sa pagiging pulubi ni Marco, kundi pati na rin sa kanyang hindi pangkaraniwang talino. Ngunit may ilan pa ring nagdududa. Kung matalino siya, bakit nasa lansangan siya? Tanong ng isang ali. Ngumiti lamang si Liza at sagot niya, hindi lahat ng matalino nabibigyan ng pagkatataon. Pero kung titignan mo, minsan mas matalino pa nga siya kaysa sa iba. Simula noon, nagkaroon ng kakaibang pagtingin ang ilan sa baryo kay Marco. Hindi na lang siya ang pulubi na araw-araw pinapakain ni Liza. Siya ay taong may kaalaman at lalim na tila may nakatagong kwento sa likod ng kanyang pagkatao. At kay Liza, mas lalo niyang naisip na hindi siya nagkamali sa pagtulong kay Marco. Hindi lamang para siya nagbigay ng pagkain. Nakatuklas din siya ng isang kaibigan na may matalinong isip at pusing marunong umunawa. Sa gitna ng lahat ng panlilibak at panghuhusga, lumitaw ang isang katotohanan. Si Marco ay hindi basta pulubi. Siya ay may kakayahang magpabago ng takbo ng buhay ng iba, kasama si Liza na siyang unang nakakita ng kanyang tunay na halaga. Sa kabila ng unti-unting pagkakatuklas ng ilan na may talino si Marco, hindi pa rin natapos ang panghuhusga ng marami. Lalo na lang dumating ang isang customer na kilalang makapangyarihan sa baryo, si Don Ernesto. Isa siyang retiradong negosyante na nakatira sa malaking bahay malapit sa plaza. Lahat ay halos lumuluhod kapag nakikita siya dahil sa kanyang kayamanan at impluensya. Madalas siyang kumakain sa paresan nina Liza at Aling Rosa at laging nakaupo sa mesa sa unahan na parang siya ang may-ari ng lugar. Isang hapon, dumating si Don Ernesto, sakay ng kanyang magarang sasakyan. Pagpasok niya, agad niyang napansin si Marco na nakaupo sa sulok at tahimik na kumakain ng libreng pares. Napangiwi agad ang matanda. "Ano yan? Bakit may pulubi dito sa kainan na ito?" Malakas niyang bulalas na narinig ng lahat ng customer. Natigilan si Liza, halatang nahiya, ngunit agad siyang lumapit. "Don Ernesto, pasensya na po, siya po ay kaibigan ko, pinapayagan ko pong kumain dito." Tumaas ang kilay ni Don Ernesto at halos hindi makapaniwala. "Kaibigan? Ang isang pulubi? Kaibigan mo? Liza, sayang ka! Ang ganda mo pa naman, masipag ka pa, pero ito ang pinili mong pagkakaabalahan?" Sabay turo kay Marco na halos lumubog sa kinauupuan sa hiya. Nagbubulungan ang mga tao. May ilan na sumang-ayon sa sinabi ni Don Ernesto. "Oo naman, bakit kasi pinapapasok pa dito ang pulubi?" Nakakabawas ng gana kumain. Ngunit may ilan ding tahimik lang at naghintay kung paano haharapin ni Liza ang sitwasyon. Hindi nagpatinag si Liza. "Don Ernesto, hindi po lahat ng tao ay kayang bumili ng pagkain, pero hindi ibig sabihin wala na silang karapatang tratuhin bilang tao. Wala pong masama kung pakainin ko siya." Umirap ang matanda at tumawa ng may halong pang-aalipusta. "Ganyan ang problema sa inyo. Puro awa, walang utak. Kung lahat ng pulubi ay pakakainin mo, edi lahat na lang pupunta rito at malulugi ka? At ikaw bata," sabay lingon kay Marco, "dapat alam mong wala kang lugar sa ganitong klaseng lugar. Basura lang ang tulad mo." Natigilan si Marco, parang hinampas siya ng malamig na tubig. Gusto niyang tumayo at umalis. Ngunit naramdaman niyang hinawakan ni Liza ang kanyang kamay. "Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya," mahina niyang bulong. Ngunit hindi pa natapos si Don Ernesto. "Kung patuloy kang magpapakain ng pulubi rito, Liza, ako mismo ang hindi nakakain dito. At maniwala ka, kapag nawala ang patron ko, marami ring mawawala sa'yo." Nakita ni Aling Rosa ang nangyayari at agad lumapit. Pilit na pinapakalma ang matanda. "Don Ernesto, wag po kayong magalit. Pasensya na po kung hindi ninyo nagustuhan." Ngunit halatang nagpipigil din siya ng luha. Nag-alsa ang damdamin ni Liza. Tumayo siya sa harap ni Don Ernesto
diretso ang tingin, at buong tapang na nagsalita. Kung mawawala man kayo bilang suki, tatanggapin ko. Pero hindi ko po kayang ipagpalit ang aking prinsipyo. Hindi ko kayang ipagtabuyan ang isang taong nangangailangan. Napataas ang kilay ni Don Ernesto. Matapang ka, Hija. Pero tandaan mo, sa mundo ng negosyo, hindi umaasenso ang mga taong pinapairal ang puso kaysa utak. Maghihirap ka sa ganyang prinsipyo. Sabay alis nito, iniwan ang paresan na tila bagyong dumaan. Pag alis ng matanda, katahimikan ang bumalot sa paligid. Ramdam ni Liza ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Alam niyang marami siyang pinagsapalaran sa pagtindig laban sa makapangyarihan. Ngunit hindi niya kayang baliwalain si Marco. Lumapit si Marco sa kanya, bakas ang lungkot at guilt. Liza, sana hindi mo na lang ako ipinagtanggol. Dahil sa akin mawawalan ka ng mahalagang customer. Umiling si Liza, hawak pa rin ang kanyang kamay. Marco, hindi mahalaga kung ilang customer ang mawala. Ang mahalaga, hindi ako tumalikod sa isang kaibigan. Mas masakit para sa akin kung ipagtabuyan kita kaysa mawalan ng kita. Napaluha si Marco. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling ipinagtanggol ng isang tao ng ganon. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang may halaga siya kahit isang tao lang ang naniniwala. Kinagabihan, kinausap ni Aling Rosa si Liza. Anak, alam kong tama ang ginawa mo. Pero kailangan din nating maging handa sa mga susunod na mangyayari. Si Don Ernesto, hindi basta-bastang tao. May impluensya siya. Pwede niya tayong sirain. Napatingin si Liza sa kanyang tiyahin. Nanginginig ang boses, pero matatag. Pia, kung sisirain man niya tayo, wala na akong magagawa. Pero kung sisirain ko ang konsensya ko, mas malaki ang mawawala sa akin. Mula noon, naging mas mahirap ang takbo ng negosyo. Kumalat ang chismis na hindi nakakain si Don Ernesto sa paresan at maraming customer ang naimpluwensyahan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago si Liza sa kanyang pagtrato kay Marco. Sa halip, lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan at lalong naging malinaw sa kanya ang paninindigan na ang kabutihan ay hindi dapat matinag ng kapangyarihan ng iilang tao. At sa puso ni Marco, nagsimulang mabuo ang isang panata. Balang araw, babawi sa lahat ng kabutihan ni Liza. Hindi niya hahayaan na ang babaeng ito, na siyang nagbigay ng halaga sa kanya, ay manatiling lugmok dahil lamang sa pagtulong sa kanya. Matapos ang mainit na pagtatalo sa paresan kasama si Don Ernesto, tila ba hindi na naging kasing ingay ang paligid. Ngunit kahit pa bahagyang natahimik ang chismis, nanatiling palaisipan sa isip ni Liza ang mga salitang narinig niya mula kay Marco noong mga nakaraang gabi. Minsan kasi, kapag nagkukwento ito, may nababanggit siyang mga bagay na tila hindi alam ng isang karaniwang palaboy. Isang gabi, matapos magsara ng paresan, nakita ni Liza si Marco na nakahiga sa isang bangkong kahoy sa labas. Nakapatong sa dibdib nito ang isang lumang bag na halos maghiwa-hiwalay na sa kalumaan. Tahimik itong natutulog. Ngunit napansin ni Liza na may umusling lumang sobre mula sa loob ng bag. Marco, bulong ni Liza, habang marahang dinampot ang nahulog na sobre upang ibalik sana. Ngunit bago pa niya maibalik, hindi niya napigilang mapansin ang nilalaman, isang lumang litrato. Doon ay makikita ang batang lalaki na may hawak na laruang eroplano. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang lalaki ay pamilyar. Si Don Alejandro, isang bilyonaryong negosyante na kilala sa buong bansa. Ngunit pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Sandali, si Marco ba ito nung bata pa? Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang litrato at masusing tinitigan ang batang lalaki. Kamikhang kamukha ni Marco mula sa hugis ng mata hanggang sa pilik. Hindi siya makapaniwala. Biglang dumilat si Marco at agad na umupo. Napansin niya ang hawak ni Liza. Bakit hawak mo yan? Halos pasigaw na tanong niya. Mabilis na inagaw ang sobre at itinago sa bag. Pasensya na, Marco. Nanginginig na paliwanag ni Liza. Nahulog lang, kaya kinuha ko. Pero, totoo ba? Ikaw ba yung bating nasa litrato kasama si Don Alejandro? Hindi agad nakasamot si Marco. Halos hindi siya makatingin kay Liza. Matagal siyang natahimik bago tuluyang nagsalita. Oo, ako yun. Naguluhan si Liza. Ibig sabihin,
Anak ka ng isang bilyonaryo? Napailing si Marco, halatang ayaw niyang ungkatin ang nakaraan. Hindi ganun kasimple. Oo, si Don Alejandro ang ama ko, pero hindi ako lumaking mayaman. Hindi ako kinilala bilang tagapagmana. Sa pagkamatay niya, may mga taong umagaw ng lahat ng dapat ay para sa akin. Naiwan akong walang-wala. Napakagatlabi si Liza. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Kaya pala iba ang kilos mo. Hindi ka tulad ng ibang pulubi. Ang paraan mo ng pagsasalita, ang kaalaman mo sa negosyo. Nagpatuloy si Marco. Ang tinig ay puno ng pait. Noon, pinilit kong lumaban. May mga dokumento akong hawak. May mga tao akong nilapitan. Pero lahat sila, sinarhan ako ng pinto. Hanggang sa mawalan na ako ng lakas at tuluyang napadpad sa lansangan. At doon, nagsimula ang lahat. Ang gutom, ang pangungutya, ang pagkawala ng lahat ng pag-asa. Tahimik na nakinig si Liza. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang bigat ng salaysay. Marco, bakit hindi mo sinabi agad? Tumingin ito sa kanya. Bakas ang pagod at sakit sa mga mata. Kasi wala namang maniniwala. Sino ba ako para paniwalaan nila? Isang gusgusing pulubi. Mas madaling ituring ako ng lahat bilang basura kaysa tagapagmana ng isang yaman na hindi ko man lang nahawakan. Napatigil si Liza sabay hawak sa kamay ni Marco. Maniniwala ako. Ako ang unang maniniwala sa iyo. Marco, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin para ibalik ang lahat sa iyo. Pero hindi mo kailangang manapiling ganito. May halaga ka. Higit pa sa iniisip mo. Napatingin si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon ay parang may liwanag na muling sumiklab sa kanyang mga mata. Salamat Liza. Ikaw lang ang taong hindi tumingin sa akin bilang pabigat. Kung wala ka, matagal na akong sumuko. Kinabukasan, hindi mapakali si Liza. Habang abala sa pagluluto sa paresan, paulit-ulit niyang naiisip ang mga sinabi ni Marco. Kung totoo ang lahat, napakalaki ng implikasyon nito. Anak pala siya ng isang kilalang bilyonaryo. At kung totoo ngang may mga taong nang agaw ng yaman, ibig sabihin ay may mas malaking kuwento sa likod ng kanyang pagbagsak. Liza, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Rosa. Napansin ang kawalan ng pokus ng pamangkin. Opo tiya, may iniisip lang po. Sagot niya, hindi nagbigay ng detalye. Habang patuloy ang araw, lalo lamang tumibay sa isip ni Liza ang isang bagay. Hindi siya pwedeng tumigil sa pagtulong kay Marco. Kung hindi siya kikilos, baka tuluyang malimutan ng mundo ang kanyang karapatan at pagkatao. Kinagabihan, muling nag-usap sila ni Marco. Marco, seryosong sabi ni Liza, kung palagang anak ka ni Don Alejandro, dapat may paraan para patunayan yan. Hindi ka pwedeng manatiling nakatago. May karapatan kang makuha ang para sa'yo. Umiling si Marco, halatang natatakot. Liza, delikado. Ang mga taong kumuha ng yaman ng ama ko ay makapangyarihan. Kung magpapakita ako, baka mapahamak pa ako. Ngunit matatag si Liza. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako. Kung kaya mong upaglaban kalaban kay Don Ernesto, kaya rin natin silang harapin. Ang mahalaga, huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili mo. Napaluha si Marco, ngunit ramdam niya ang tapang ni Liza. At sa gabing iyon, isang bagong panata ang tumibay sa kanyang puso. Hindi na siya mananatiling tahimik. Sa tulong ni Liza, haharapin niya ang kanyang nakaraan. Hindi pa alam ni Liza kung gaano kalaki ang laban na kakaharapin nila. Ngunit alam niyang ito ang simula ng mas malaking kwento. Isang kwento ng paghihiganti, ng katotohanan at ng pagbabalik ng dignidad ni Marco. Pagkaraan ng gabing ipinagtapat ni Marco ang tungkol sa kanyang nakaraan, nagbago ang ikot ng bawat araw para kay Liza. Hindi na lamang siya basta tumutulong sa isang pulubi, kundi pinapasa na rin niya ang sikreto ng isang taong dating may mataas na pinagmulan. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito, naramdaman din niya ang bigat ng panganib. Isang madaling araw, bago pa man bumukas ang paresan, napansin ni Liza na wala si Marco sa karaniwang pwesto niya sa labas ng tindahan. Madalas kasi ay gising na ito bago pa man siya bumaba mula sa kanyang silid, naghihintay ng kanyang tawag para makakain. Kinabahan siya. Bata maaga lang siyang umalis, bulong niya sa sarili.
Ngunit pagdating ng tanghali, hindi pa rin bumalik si Marco. Kinabukasan, ganoon din ang nangyari. Halos hindi mapakali si Liza, paulit-ulit siyang sumisilip sa pintuan ng paresan. Umaasang makikita ang anino ni Marco sa kalsada. Ngunit wala. Ang mga suki ay nagsimula ring magtanong, "Liza, nasaan na yung pulubi mong laging kasama mo?" Tanong ni Mang Berto. "Hindi ko alam, Mang Berto," mahina niyang sagot. Bigla na lang siyang nawala. Habang patuloy ang paglipas ng mga araw, mas lalo siyang nag-aalala. May narinig pa siyang bulin-bulungan mula sa mga tambay na nakaupo sa kanto. "Pare, nakita ko yung pulubi na yun. Parang may mga lalaking nakasunod sa kanya kagabi. Siguro may atraso yun, o baka may nakaaway." Nang marinig ito ni Liza, halos manghina siya. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Marco na may makapangyarihang tao na kumitil sa karapatan niya bilang anak ni Don Alejandro. At ngayong bigla itong nawala, hindi malayong may kinalaman ang mga iyon. Kinagabihan, umupo si Liza sa harap ng paresan. Pinagmamasdan ang madilim na kalsada. Dumaloy ang kanyang mga luha. "Marco, nasaan ka na? Hindi ka pwedeng basta nalang mawala." Ang bawat pag-ikot ng orasan ay parang tunog ng pangungulila. Ilang araw pa ang lumipas at kahit saan niya hanapin, hindi niya makita si Marco. Umunta siya sa palengke, sa plaza, sa waiting shed kung saan madalas itong magpalipas ng gabi. Wala. Lalo siyang pinanghinaan ng loob. Sa gitna ng kanyang pangingulila, nagsimula siyang makaramdam ng takot. Baka hindi na niya ito muling makita. Samantala, ramdam ni Aling Rosa ang bigat ng kanyang pamangkin. "Liza, anak, alam kong mahalaga sa iyo ang pulubing yon, pero baka mas mabuti na rin na umalis siya. Delikado ang mga taong may hawak ng kanyang nakaraan." "Ayokong mapasama ka." Ngunit umiling si Liza, matatag ang kanyang tinig. "Tiya, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kung nasaan man siya ngayon, kailangan kong malaman." Minsang pauwi na siya galing palengke. May isang matandang lalaki ang biglang lumapit at nagsalita. "Miss, inahanap mo ba yung pulubi na laging nasa paresan ninyo?" Agad siyang tumango. "Opo, nasaan siya? Alam niyo ba?" Nagiling ang matanda. "Nakikita ko siyang sinusundan ng 3 lalaki, ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko alam kung saan siya dinala. Pero mukha silang mga taong hindi dapat pinagkakatiwalaan." Mas lalong nadagdagan ang kaba ni Liza. Habang naglalakad pauwi, paulit-ulit niyang iniisip ang posibilidad. Baka kinuha si Marco para tuluyan ng alisin sa landas upang hindi na magparamdam sa mga aong umagaw ng kanyang karapatan. Lumipas ang 3 linggo. Sa panahong iyon, pilit na ipinagpatuloy ni Liza ang kanyang buhay sa paresan, ngunit halatang wala na siyang gana. Wala na ang mga ngiti at halakak na dati ay nagbibigay liwanag sa lugar. Pati ang mga suki ay napansin ang pagbabago. "Liza, parang wala ka ng sigla." Kung may problema ka, kaya mong harapin," payo ni Mang Berto. Ngumiti siya kahit bakas ang lungkot. "Salamat po, Mang Berto. Hindi lang po madaling nawala ang isang kaibigan. Ngunit isang gabi, nang isasara na niya ang paresan, nakarinig siya ng mga yabag mula sa madilim na eskinita. Napalingon siya at saglit na parang tumigil ang mundo niya. Isang anino ang lumapit at nang lumapit pa, nakita niya si Marco. Ngunit hindi na siya ang dating Marco, nagusgusin at payat. Ang suot niya ngayon ay mas maayos na damit. Hindi mamahalin, ngunit malinis at disenteng tingnan. Nakita ni Liza ang bagong tika sa kanyang katawan at kahit medyo namayat pa rin, halatang mas malakas siya kaysa dati. "Marco!" sigaw ni Liza. Halos tumakbo at niyakap ito. Akala ko hindi na kita makikita." Niyakap siya pabalik ni Marco, mahigpit at puno ng emosyon. "Pasensya na, Liza, kailangan kong lumayo. May mga taong humahabol sa akin at ayokong madamay ka. Pero bumalik ako dahil hindi ko kayang iwan ka ng tuluyan." Napaluha si Liza, nanginginig ang tinig. "Ano ba talaga ang nangyayari, Marco? Saan ka nang galing?" Huminga ng malalim si Marco. "May mga papeles akong inayos. At sa mga linggong iyon, nakahanap ako ng kaalyado, isang abogado na handang tumulong sa akin. Hindi pa tapos ang laban ko, Liza. Pero oras na para bumalik ako sa totoong pagkatao ko. Hindi na ako tatakas. Ako ang anak ni Don Alejandro
At hindi ko hahayaang manatili akong pulubi habang buhay. Nagulat si Liza, ngunit kasabay ng pagkabigla ay ang pag-asa. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay hindi na lamang isang pulubi. Isa na siyang taong handa ng lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong naniniwala sa kanya. At sa gabing iyon, habang nakatayo sila sa harap ng paresan, ramdam nilang magsisimula na ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang laban para sa katotohanan at laban para sa dignidad na matagal nang nawala. Ang pagbabalik ni Marco ay tila isang panaginip para kay Liza. Hindi siya makapaniwala na ang dating gusgusing pulubi na palaging nakaupo sa sulok ng paresan ay ngayon nakatayo sa kanyang harapan na may ayos at bagong tikas. Bagaman hindi marangya ang kanyang kasuotan, halata na malaki ang ipinagbago nito. Malinis, maayos at may kakaibang kumpiyansa sa sarili. Marco, anong nangyari sa iyo sa mga panahong nawala ka? Tanong ni Liza habang pinupunasan ang luhang hindi niya mapigil. Huminga ng malalim si Marco at umupo sa bangkong dati niyang inuupuan. Liza, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang lahat pero natakot ako. May mga taong pilit na inaalis ako sa landas. Kaya noong huling gabi, bago ako mawala, sinundan niya ako ng mga lalaki. Mabuti na lang, nakatakas ako. Doon ko nakilala ang isang abogado na matagal nang nakakakilala sa pamilya ko. Siya ang tumulong sa akin para makapaghanda sa laban ko. Nagulat si Liza. Abogado? Ibig sabihin, may mga papeles ka na? May ebidensya na ikaw ang tunay na anak ni Don Alejandro? Tumango si Marco, halatang may bigat sa kanyang dibdib. Oo, Liza. Sa mga panahong iyon, hinanap ko ang mga dokumento ng aking ama. Mga birth certificate, lumang testamento, at mga larawan na matagal ko nang tinatago. Lahat ng iyon, tinulungan akong ayusin ng abogado. Matagal ang proseso, pero unti-unti kong nabubuo ang aking pagkakakilanlan. Hindi makapaniwala si Liza. Ang simpleng pulubing pinakain niya noon ay ngayon nasa posisyon ng lumaban para sa kanyang karapatan. Marco, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot para sa'yo. Napakalaki ng haharapin mo. Ngumiti si Marco, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Natakot ako noong una. Pero tuwing naiisip kita, Liza, bumabalik ang lakas ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpasya na bumalik. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nasa lansangan pa rin ako, walang pag-asa. Natigilan si Liza, nakaramdam ng init sa kanyang puso. Marco, mahina niyang bulong. Habang nag-uusap sila, may ilang suki na dumating at napansin ang pagbabalik ni Marco. Uy, siya ba yun? Hindi na siya mukhang pulubi, bulalas ng isa. Oo nga, parang ibang tao na siya. Paano nangyari yon? Bulong ng isa pa. Hindi nakaligtas sa tainga ni Liza at Marco ang mga komento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nahihiya si Marco. Bagkus, tumayo siya ng tuwid at numiti. Ako pa rin ito. Pero hindi na ako ang dating taong ikinahihiya ninyo. At balang araw, mapapatunayan kong hindi ako basta-basta. Lumapit si Liza sa tabi niya. Hawak ang kanyang braso. Tama siya, hindi ninyo alam ang buong istorya niya. Kaya huwag kayong basta manghusga. Muling kumalat ang balita sa baryo tungkol sa pagbabalik ni Marco. Ngunit ngayon ay may halong pagkabigla at pagtataka. Ang iba ay nagsimulang magtanong, sino ba talaga siya? Bakit bigla na lamang siyang nagbagong anyo? Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Marco tungkol sa buong detalye. Kinagabihan, kinausap siya ni Aling Rosa. Marco, natutuwa akong bumalik ka at mukhang nagbago ka na. Pero nakakatakot ding isipin na baka may mga taong bumalik para saktan ka. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Aling Rosa, sagot ni Marco. Hindi ko na kayang magtago. Habang buhay na lang ba akong magiging pulubi kung mananahimik ako? Hindi, may karapatan ako. At kung may mga taong susubok na pigilan ako, haharapin ko sila. Sa sumunod na mga araw, mas nakilala ng mga tao ang bagong Marco. Kahit hindi pa niya lubos na inilalantad ang lahat, halata na sa kanyang kilos at pananalita na siya ay may pinag-aralan at karanasan. Minsan, nakikita siya ng mga customer na tumutulong kay Liza sa pag-aayos ng kita. Nagbibigay ng suhestiyon kung paano mapapaganda pa ang negosyo. Liza,
bakit hindi ka magdagdag ng bagong putahe? Suhestiyon ni Marco habang sabay silang naglilinis ng kusina. Sa tingin mo, anong bagay? Tanong ni Liza. Siguro, magdagdag tayo ng lugaw o goto sa umaga para may variation at mas maraming customer ang papasok. Simple lang, pero effective. Sinubukan nilang gawin ang mungkahi ni Marco at agad namang dumami ang mga customer. Halos lahat ay natuwa. Aba, may lugaw na rito. Sulit na, may pares na, may lugaw pa. Unti-unting nabawi ng paresan ang mga nawalang suki. Lalo pa itong lumakas dahil sa mga bagong ideya ni Marco. At habang lumalago ang negosyo, mas lalong napapatunayan ni Liza na hindi niya nagkamali sa pagtanggap kay Marco sa kanyang buhay. Ngunit hindi rin nagtagal. Dumating ang balitang ikinagulat ng lahat. Isang abogado ang dumating sa baryo at naghanap kay Marco. Ikaw ba si Marco, anak ni Don Alejandro? Tanong ng abogado nang magkaharap sila. Oo, sagot ni Marco, matatag ang boses. Ako nga. Naglabas ng ilang dokumento ang abogado. Nasa proseso na tayo ng pagbubukas muli ng kaso ng mana ng iyong ama. Ngunit kailangan mong magpakita at ipakita ang lahat ng ebidensya mo. Handa ka na ba? Tahimik na napatingin si Marco kay Liza. Halatang may halong kaba at pag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng dalaga, mata ng taong hindi kailanmang bumitaw sa kanya, tumango siya. Oo, handa na ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong naniwala na may halaga pa ako. At sa sandaling iyon, formal nang nagsimula ang bagong laban ni Marco. Ang pagbabalik niya ay hindi lamang pagbabalik ng kanyang pagkatao, kundi simula rin ng pagharap niya sa nakaraan na matagal nang inadaw sa kanya. Sa tabi niya, naroon si Liza, ang tanging taong hindi kailanmang nagduda sa kanya at ngayon ay magiging saksi sa kanyang muling pagbangon. Matapos ang pagbabalik ni Marco at ang opisyal na pagkumpirma ng abogado tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nagsimula ng magbago ang kapaligiran. Unti-unti nang nakikilala ng baryo na hindi lang pala isang pulubi si Marco, kundi isa siyang tagapagmana ng isang kilalang bilyonaryo. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito, dumating din ang mga pagsubok, lalo na sa relasyon nila ni Liza. Isang umaga habang abala si Liza sa pagluluto, napansin niyang mas marami nang dumadating na mga bagong mukha sa paresan. Hindi na lamang mga suki at mga kapitbahay ang kumakain doon, kundi maging mga taong galing sa malalayong lugar na narinig ang balita tungkol kay Marco. May mga gustong makakita sa kanya, may mga nais makipag-usap, at may ilan pang naghahangad ng koneksyon. Liza, totoo ba? Siya raw ang anak ni Don Alejandro. Siya ba talaga yung pulubi na laging kasama mo? Tanong ng isang ginang habang nagbabayad. Opo, siya nga, sagot ni Liza, pilit na nakangiti. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang bigat ng mga matang tila humuhusga. Hindi rin nagtagal at nagsimulang kumalat ang mga bagong chismis. Nakita na ba kayo ng ganyan? Pulubi kahapon, tagapagmana ngayon. At si Liza? Aba, jackpot na jackpot. Siguradong gold digger lang yan, wika ng isang ali sa palengke. Oo nga, magaling siyang umarte na mabait, pero ang totoo, pera lang ang habol niya, dagdag ng isa. Naririnig ito ni Liza, ngunit pinipilit niyang palampasin. Subalit hindi na siya nakatiis nang minsan ay mismong harap-harapan siyang kinwestiyon. Liza, ani ng isang matandang babae, kung talagang mabuti ang puso mo, bakit mo pinili ang isang kagaya niya? Hindi ba't mas mabuti nang pumili ka ng mas simple kaysa sa isang tao ngayon ay bilyonaryo na? Naginit ang kanyang dibdib. Hindi ko siya minahal o tinulungan dahil sa pera. Tinulungan ko siya dahil tao siya, dahil gutom siya. Kung may tingin kayo sa akin na masama, wala na akong magagawa. Pero ang totoo, wala kayong alam sa amin. Samantala, si Marco ay ramdam na ramdam din ang bigat ng sitwasyon kapag pumapasok siya sa paresan. Maraming mga babae ang biglang nagpapakitang gilas, inaabot siya ng pagkain o nag-aalok ng serbisyo. May ilan pang lantaran na nagsasabing, Marco, kung gusto mo ng matinong kasama, andito lang ako. Nailang siya sa ganitong sitwasyon. Tuwing nangyayari iyon, agad siyang lalapit kay Liza at magsasabing, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ko sila pinapansin. Ngunit si Liza, bagaman pilit ng gumiti, hindi mapigilan ang kurot ng selos at takot. Marco, hindi ako nagdududa sa'yo.
Pero natatakot ako, ang dami nilang lumalapit sa'yo. Sino lang ba ako? Isang simpleng dalaga na nagtitinda sa paresan. Hawak ni Marco ang kanyang kamay at tumitig sa kanya. Lisa, hindi mo kailangan ikumparan sarili mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito pa. Kung wala ka, baka hanggang ngayon wala pa akong lakas ng loob na lumaban. Hindi ko hahanapin ang iba dahil nasa harap ko na ang pinakamahalaga. Ngunit kahit gaano kalinaw ang pagmamahal ni Marco, hindi mapigilan ng liunan ang kanilang panghuhusga. Sa isang pagtitipon na inorganisa ng abogado para ipakita si Marco sa publiko bilang tunay na tagapagmana, inimbitahan din si Lisa. Ngunit sa halip na tanggapin siya, may mga taong tahasan siyang kinutya. Ayan ang babae. Siya raw ang kasama ni Marco noong pulubi pa siya. Kita mo, sinamantala lang niya siguro ang sitwasyon. Bulong ng isa sa mga bisita. Nakakahiya, hindi siya bagay dito, dagdag pa ng isa. Marinig lahat ni Lisa ang mga salitang iyon, bagaman pinipigilan niyang umiyak. Ramdam ni Marco ang sakit na dinadala niya. Agad niya itong nilapitan at niyakap sa harap ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito. Siya ang nagligtas sa akin sa gutom. Siya ang nagbigay ng dignidad sa akin. At kung hindi ninyo siya matatanggap, ibig sabihin hindi niyo rin ako tinatanggap. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Ang mga mata ni Marco ay puno ng tapang at pagmamahal. Samantalang si Liza, bagamang nanginginig, ay nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya iniwan ni Marco sa gitna ng kahihiyan. Ngunit pag-uwi nila, hindi rin naiwasang muling magtanong si Liza. Marco, handa ka ba talagang ipaglaban ako? Alam mo naman, mas magiging komplikado ang buhay mo kapag ako ang kasama mo. Liza, sagot niya, mariin ang tinig. Kung iniisip mo na mas mabuti kung iba na lang ang piliin ko, nagkakamali ka. Hindi ko hahanapin ang iba. Ang pinili ko ay ikaw. At kahit anong mangyari, ikaw lang ang pipiliin ko. Ang mga salitang iyon ang nagsilbing panatag kay Liza. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang hirap ng sitwasyon. Hindi biro ang harapin ang mga taong patuloy na humuhusga at bumabatikos sa kanila. Ngunit kung meron man siyang natutunan sa mga nakaraang buwan, ito ay ang katotohanang kapag ang puso ay totoo, mas malakas ito kaysa sa anumang panghuhusga ng lipunan. At sa gitna ng lahat ng pagsubok, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Bagaman may takot at pangamba, pinili nilang lumaban, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para ipakita na ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa tibay ng paninindigan at sa katapatan ng puso. Matapos ang pagbabalik ni Marco at ang opisyal na pagkumpirma ng abogado tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, nagsimula nang magbago ang kapaligiran. Unti-unti nang nakikilala ng baryo na hindi lang pala isang pulubi si Marco, kundi isa siyang tagapagmana ng isang kilalang bilyonaryo. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito, dumating din ang mga pagsubok, lalo na sa relasyon nila ni Liza. Isang umaga, habang abala si Liza sa pagluluto, napansin niyang mas marami nang dumadating na mga bagong mukha sa paresan. Hindi na lamang mga suki at mga kapitbahay ang kumakain doon, kundi maging mga taong galing sa malalayong lugar na narinig ang balita tungkol kay Marco. May mga gustong makakita sa kanya, may mga nais makipag-usap, at may ilan pang naghahangad ng koneksyon. Liza, totoo ba? Siya raw ang anak ni Don Alejandro? Siya ba talaga yung pulubi na laging kasama mo? Tanong ng isang ginang, habang nagbabayad. Opo, siya nga, sagot ni Liza, pilit na nakangiti. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam ang bigat ng mga matang tila humuhusga. Hindi rin nagtagal at nagsimulang kumalat ang mga bagong chismis. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Ulubi kahapon, tagapagmana ngayon? At si Liza? Aba, jackpot na jackpot. Siguradong gold digger lang yan. Wika ng isang ale sa palengke. Oo nga, magaling siyang umarte na mabait, pero ang totoo, pera lang ang habol niya, dagdag ng isa. Naririnig ito ni Liza, ngunit pinipilit niyang palampasin. Subalit hindi na siya nakatiis nang minsan ay mismong harap-harapan siyang kinuwestiyon. Liza! Ani ng isang matandang babae, kung talagang mabuti ang puso mo, bakit mo pinili ang isang kagaya niya? Hindi ba't mas mabuti nang pumili ka ng mas simple,
kaysa sa isang taong ngayon ay bilyonaryo na? Nag-init ang kanyang dibdib. Hindi ko siya minahal o tinulungan dahil sa pera. Tinulungan ko siya dahil tao siya, dahil gutom siya. Kung may tingin kayo sa akin na masama, wala na akong magagawa. Pero ang totoo, wala kayong alam sa amin. Samantala si Marco ay ramdam na ramdam din ang bigat ng sitwasyon. Kapag pumapasok siya sa paresan, maraming mga babae ang biglang nagpapakitang gilas. Inaabot siya ng pagkain o nag-aalok ng serbisyo. May ilan pang lantaran na nagsasabing, "Marco, kung gusto mo ng matinong kasama, andito lang ako." Naiilang siya sa ganitong sitwasyon. Tuwing nangyayari iyon, agad siyang lalapit kay Liza at magsasabing, "Huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ko sila pinapansin." Ngunit si Liza, bagaman pilit nang umiti, hindi mapigilan ang kurot ng selos at takot. "Marco, hindi ako nagdududa sa iyo, pero natatakot ako. Ang dami nilang lumalapit sa iyo. At ako, sino lang ba ako? Isang simpleng dalaga na nagtitinda sa paresan." Hawak ni Marco ang kanyang kamay at tumitig sa kanya. "Liza, hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito pa. Kung wala ka, baka hanggang ngayon wala pa akong lakas ng loob na lumaban. Hindi ko hahanapin ang iba dahil nasa harap ko na ang pinakamahalaga." Ngunit kahit gaano kalinaw ang pagmamahal ni Marco, hindi mapigilan ng lipunan ang kanilang panghuhusga. Sa isang pagtitipon na inorganisa ng abogado para ipakita si Marco sa publiko bilang tunay na tagapagmana, inimbitahan din si Liza. Ngunit sa halip na tanggapin siya, may mga taong tahasan siyang kinutya. "Ayan ang babae. Siya raw ang kasama ni Marco noong pulubi pa siya. Kita mo? Sinamantala lang niya siguro ang sitwasyon." Bulong ng isa sa mga bisita. "Nakakahiya. Hindi siya bagay dito," dagdag pa ng isa. Narinig lahat ni Liza ang mga salitang iyon. Bagaman pinipigilan niyang umiyak, ramdam ni Marco ang sakit na dinadala niya. Agad niya itong nilapitan at niyakap sa harap ng lahat. "Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito. Siya ang nagligtas sa akin sa gutom. Siya ang nagbigay ng dignidad sa akin. At kung hindi ninyo siya matatanggap, ibig sabihin hindi niyo rin ako tinatanggap." Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Ang mga mata ni Marco ay puno ng tapang at pagmamahal. Samantalang si Liza, bagaman nanginginig, ay nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya iniwan ni Marco sa gitna ng kahihiyan. Ngunit pag-uwi nila, hindi rin naiwasang muling magtanong si Liza, "Marco, handa ka ba talagang ipaglaban ako? Alam mo naman, mas magiging komplikado ang buhay mo kapag ako ang kasama mo." "Liza," sagot niya, mariin ang tinig, "kung iniisip mo na mas mabuti kung iba na lang ang piliin ko, nagkakamali ka. Hindi ko hahanapin ang iba. Ang pinili ko ay ikaw, at kahit anong mangyari, ikaw lang ang pipiliin ko." Ang mga salitang iyon ang nagsilbing panatag kay Liza. Ngunit hindi rin niya maitatanggi ang hirap ng sitwasyon. Hindi biro ang harapin ang mga taong patuloy na humuhusga at bumabatikos sa kanila. Ngunit kung meron man siyang natutunan sa mga nakaraang buwan, ito ay ang katotohanang kapag ang puso ay totoo, mas malakas ito kaysa sa anumang panghuhusga ng lipunan. At sa gitna ng lahat ng pagsubok, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Bagaman may takot at pangamba, pinili nilang lumaban, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para ipakita na ang tunay na pagkakaibigan at pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa timay ng paninindigan at sa katapatan ng puso. Simula nang bumalik si Marco na may bagong anyo at lakas ng loob, mas naging malinaw ang kanyang damdamin para kay Liza. Sa kabila ng lahat ng tsismis at panghuhusga ng mga tao, alam niyang hindi niya kayang itago pa ang nararamdaman niya. Kaya isang gabi, matapos ang mahabang araw sa paresan, nagpasya siyang kausapin si Liza ng masinsinan. "Liza," seryosong wika ni Marco habang nakaupo silang dalawa sa labas ng paresan. "Maraming bagay ang nagbago sa buhay ko, pero may isang bagay na hindi nagbago. Ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit nanatili akong buhay at lumaban." Nagulat si Liza, napayuko at mahina ang tinig. "Marco, wag mo akong pasahin. Hindi ko alam kung kaya kong maging bahagi ng mundo mo ngayon. Ang layo ng agwat natin.
Ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Hindi pera o yaman ang inaalok ko sa'yo. Ang kaya kong ibigay ay ang sarili kong katapatan at pagmamahal. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin dahil lang sa sinasabi ng ibang tao. Kinabukasan, dinala niya si Liza sa isang lugar na matagal na niyang gustong ipakita. Ang lumang bahay na tinirhan niya noong bata pa siya bago siya naging pulubi. Bagaman luma na at halos sira ang bubong, nandoon pa rin ang alaala ng kanyang masayang kabataan kasama ang kanyang ama. Dito ako lumaki, Liza, ani Marco habang pinagmamasdan ang lumang dingding na puno ng kalawang at lumang pintura. Bago ako naging pulubi, bago ako naging tagapagmana, ako ay isang simpleng bata na may pangarap. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo na hindi ko nakakalimutan ang pinagmulan ko. Tahimik na nakinig si Liza. Naramdaman ang bigat at katapatan sa bawat salita ni Marco. Habang naglalakad sila sa loob ng lumang bahay, ipinakita ni Marco ang mga laruan na naiwan pa, ang mga lumang aklat at ang lumang mesa kung saan sila kumakain ng kanyang ama. Alam mo ba, patuloy niya, dito ko unang natutunan ang halaga ng pamilya, ang halaga ng simpleng bagay. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko kayang mawala ka. Dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin ng lahat ng ito, ng pagiging simple at ng pagiging totoo. Hindi na nakasagot agad si Liza. Sa halip, pinunasan niya ang kanyang mga mata na puno ng luha. Marco, natatakot pa rin ako. Hindi ko alam kung kaya kong harapin ang mga mata ng mga taong patuloy na humuhusga sa atin. Pero kapag nakikita kitang ganito, totoo sa sarili at sa akin, parang nawawala lahat ng takot ko. Nagpatuloy silang maglakad hanggang makarating sila sa likod bahay, kung saan makikita ang isang lumang puno ng mangga na dati nilalaruan ni Marco. Doon, tumigil siya tumingin kay Liza. Liza, hindi ko alam kung handa ka pa. Pero nice kong malaman mo, mahal kita. At kung papayag ka, sisimulan natin ang bagong yugto ng buhay na magkasama. Tumulo ang luha ni Liza, ngunit ito'y luha ng kaluwagan. Marco, kung pagmamahal ang pag-uusapan, matagal ka na sa puso ko. Natakot lang ako dahil sa mga sinasabi ng iba. Pero ngayon, gusto kong ipaglaban kung ano ang totoo sa atin. Oo, Marco, tinatanggap kita. Sa unang pagkakataon, muling bumalik ang ngiti sa mukha ni Marco. Hindi ng isang tagapagmana, hindi ng isang bilyonaryo, kundi ng isang lalaking matagal nang nagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Liza ng mahigpit. At sa ilalim ng lumang puno ng mangga, nagsimula ang kanilang opisyal na panliligaw. Hindi ito marangya. Walang mamahaling singsing o magagarang bulaklak. Ngunit para kay Liza, iyon na ang pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay. Ang pagtanggap ng pusong walang halong yaman, kundi katapatan lamang. Simula noon, nag-iba ang ihip ng hangin sa paresan. Ang dating mga bulong ng panlilibak ay napalitan ng mga bulong ng pagtataka at paghanga. Sa tuwing nakikitang magkasama sina Liza at Marco, nakikita rin ng mga tao ang katotohanang hindi kayang sirain ng tsismis, ang pag-ibig na totoo. At sa puso ni Liza, unti-unti nang nawawala ang pangamba. Dahil alam niyang sa kabila ng lahat ng unos, may isang Marco na palaging handang tumayo sa tabi niya. Hindi bilang tagapagmana ng isang bilyonaryo, kundi bilang lalaking minahal niya mula pa noong araw na una niyang itong pinakain ng pares. Hindi nagtagal at muling sumingaw ang pangalan ni Don Ernesto sa baryo. Ang dating kostumer na minsang nagpahiya kay Marco at kay Liza ay lalong nagngit-ngit nang malaman ang pagbabalik ni Marco bilang opisyal na tagapagmana ng isang malaking yaman. Para kay Don Ernesto, ito'y isang banta. Matagal na niyang gustong makuha ang ilang lupain at negosyo na dating pag-aari ng ama ni Marco. Ngunit ngayong bumalik ang tunay na tagapagmana, parang nabasura ang kanyang matagal na pinaplanong hakbang. Hindi ko hahayaan na basta na lang bumangon ang batang iyon. Galit na bulong ni Don Ernesto sa kanyang mga kasamahan habang nakaupo sa kanyang marangyang sala. Akala niyang makakabalik siya ng walang sagabal? Hindi. Sisirain ko ang pangalan niya at sisiguraduhin kong pati ang babaeng iyon, si Liza, ay madadamay. Ilang araw lang ang lumipas
nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa baryo. May mga nagsasabing si Marco ay peke raw at nagkukunyari lang na anak ng isang bilyonaryo. Narinig mo ba? Pulubi lang talaga siya. Ginagamit lang niya ang pangalan ni Don Alejandro para makakuha ng yaman. Wika ng isang matandang babae sa palengke. At yung si Liza? Aba, halatang pera lang ang habol. Paano ba naman biglang yumaman ang lalaki? Jackpot siya. Habang lumalala ang tsismis, naramdaman ni Liza ang bigat ng mga tingin ng tao sa kanya. Sa bawat pagpasok niya sa paresan, may mga bulungan, may mga mata na parang tumutusok sa kanya. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain ni Marco, hindi na napigilan ni Liza ang luha. "Marco," mahinang sabi niya, "hindi ko na alam kung kaya ko pa. Araw-araw, binabato ako ng masasakit na salita. Sinisiraan ako na parang ako ang pinakamasamang babae sa mundo. At ang mas masakit, lahat ng ito ay dahil lang sa pagtulong ko sa iyo noon." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Mariin ang boses ngunit puno ng pag-unawa. "Liza, hindi natin kontrolado ang bibig ng tao. Pero kaya nating patunayan ang totoo. Huwag kang susuko. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Don Ernesto sa kasinungalingan niya." Ngunit hindi lang tsismis ang naging sandata ng matanda. Gumawa siya ng paraan upang sirain ang negosyo ni Marco. Sa tulong ng kanyang koneksyon, pinasara niya pansamantala ang paresan ni Liza dahil umano sa hygiene violations. Bigla na lang dumating ang mga tauhan ng barangay at inilagay ang malaking karatulang "closed" sa harap ng kanilang tindahan. Halos bumagsak ang mundo ni Liza. "Marco, paano na tayo? Ito ang kabuhayan natin," sigaw niya habang hawak ang kanyang ulo. Mumisi si Don Ernesto mula sa malayo, nakamasid sa gulo. Iyan ang simula lamang, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi nagpatinag si Marco. Sa halip na mawalan ng pag-asa, agad siyang lumapit sa abogado at ipinaglaban ang kanilang karapatan. Sa harap ng barangay, pinakita niya ang mga permit at papeles na nagpapatunay na malinis ang kanilang operasyon. At nang masuri ng opisyal ang kanilang lugar, napatunayan na walang mali. Agad na binawi ang closure order. Ngunit hindi pa tapos si Don Ernesto. Gumamit siya ng mas tusong paraan. Nagpakalat siya ng mga peking artikulo at litrato sa pahayagan na nagpapakita umano kay Marco na may mga kasong kinasangkutan noon. "Magnanakaw, peking tagapagmana," ang nakasulat sa mga headline. Lalong nagalit ang mga tao at maraming kliyente ang nagsimulang lumayo. "Hindi na sila bumabalik, Marco," malungkot na sabi ni Liza isang gabi habang nakaupo sa harap ng halos walang laman na paresan. "Unti-unti tayong nawawalan." Ngunit tumayo si Marco. Matatag ang boses. "Hindi natin pwedeng hayaan na manalo ang kasinungalingan. Kailangan nating ipakita ang totoo. At kung kinakailangan, haharapin ko si Don Ernesto sa harap ng lahat." At dumating nga ang pagkakataon. Sa isang pampublikong pagtitipon kung saan naroon ang maraming tao sa baryo, sumulpot si Don Ernesto at muling siniraan sina Marco at Liza. "Mga kababayan," sigaw niya, "huwag kayong magpalinglang sa isang pulubi at sa babaeng gahaman. Ang lahat ng sinasabi nila ay kasinungalingan lamang." Ngunit bago pa magpatuloy ang matanda, tumayo si Liza, nanginginig ang katawan ngunit puno ng tapang. "Don Ernesto," malakas niyang wika, "ikaw ang nagsisinungaling. Ako ang nakakita kung paano nagsakripisyo si Marco, kung paano siya naghirap, kung paano siya bumangon mula sa lansangan. Hindi siya magnanakaw. At higit sa lahat, hindi ko siya minahal dahil sa pera. Minahal ko siya dahil sa puso niyang marunong magmahal at magpahalaga sa tao." Tahimik ang lahat. Ang mga mata ng tao ay nakatuon kay Liza at ang tapang sa kanyang tinig ay tila nagbigay liwanag sa lahat ng nagdududa. Napatingin si Marco sa kanya, puno ng pagmamalaki at pag-ibig. Hindi alam ni Don Ernesto ang isasagot. Pilit niyang ngumisi, ngunit halata ang kaba. Mga salita lang iyan, pilit niyang sigaw, ngunit nagsimulang magbulungan ang mga tao. Totoo ang sinasabi ni Liza. Nakikita naman natin kung gaano siya katapat. Bakit pa tayo maniniwala ay Don Ernesto na puro kasinungalingan? At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Don Ernesto ang pagkatalo. Ang taong matagal na niyang minamaliit,
at tinuturing na walang kwenta, ay nakakuha ng respeto ng buong komunidad. Mula sa likod, lumapit si Marco at tumayo sa tabi ni Liza. Ito ang katotohanan. Wika niya, mariin at puno ng tapang. Hindi ko kailanman inangkin ang hindi akin. At kung may kailangan akong patunayan, gagawin ko iyon hindi sa pamamagitan ng kasinungalingan, kundi ng gawa at katapatan. Hindi ako magtatago, Don Ernesto. Ikaw ang dapat mahiya. Tahimik ang lahat. At mula sa mga bulungan, unti-unting narinig ang palakpakan. Isang malakas na sigaw ng suporta mula sa mga tao ang nagbigay lakas kina Marco at Liza. At sa gabing iyon, tuluyang nagsimulang bumagsak ang impluensya ni Don Ernesto. Sa halip na matakot, mas lalo lamang tumatag ang pagmamahalan ni Marco at Liza. Isang pagmamahalan na hindi kayang sirain ng kasinungalingan o kapangyarihan. Matapos ang mainit na pagtatalo sa harap ng publiko kung saan ipinakita ni Liza ang kanyang buong tapang at paninindigan, nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin. Ang dating bulong-bulungan ng mga tao laban kina Marco at Liza ay unti-unting napalitan ng pagdududa kay Don Ernesto. Ang mga mata ng komunidad ay tuluyang bumaling sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, hindi maitatanggi ang epekto ng kanilang ipinaglaban. Mas maraming tao ang nagsimulang bumalik sa paresan. Ang mga suki na dati lumayo ay nagsipagbalikan, dala ang kanilang mga pamilya. Liza, pasensya na kung naniwala kami sa mga sabi-sabi, sabi ng isang nanay na may kasamang anak. Pero nakita namin kung paano mo ipinaglaban si Marco. Hindi lahat ng babae gagawin yon. Numiti si Liza, bagaman may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Salamat po sa tiwala, hindi namin kayo bibiguin. Ang mahalaga ay alam natin ang totoo. Samantala, si Marco ay hindi rin tumigil sa paglaban. Sa tulong ng kanyang abogado, ipinakita niya ang mga totoong dokumento na nagpapatunay ng kanyang karapatan bilang anak ni Don Alejandro. Hindi ito madali. Maraming proseso at pagtutol. Ngunit sa bawat pagdinig at sa bawat hakbang, nanatili siyang matatag. Marco, ani ng kanyang abogado, isang araw habang hawak ang mga papeles, unti-unti nang lumilinaw ang laban mo. Sa tingin ko, malapit na nating makuha ang hustisya. Napangiti si Marco at tumingin kay Liza. Hindi lang ito laban ko. Laban din ito ni Liza. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko na piniling lumaban. Sa kabila ng patuloy na paninira ni Don Ernesto, hindi na siya pinakinggan ng mga tao. Ang mga peking balitang ikinalat niya ay hindi na pinansin. Sa halip, mas nakita ng komunidad ang tapang at kabutihan ni Marco at Liza. Dahil dito, muling lumatas ang negosyo ng paresan. Hindi na ito simpleng kainan lamang, kundi naging simbolo ng katapatan at malasakit. Maraming mga tao mula sa karatig baryo ang bumibisita hindi lamang para tikman ang pares, kundi para makita rin ang dalawang taong naging inspirasyon sa lahat. Parang iba na ang pares natin ngayon, Marco. Biro ni Liza habang abala sa kusina. Mas sumasarap yata kasi may kasamang tapang at pagmamahalan. Napatawa si Marco. Kung ganon, dapat nating dagdagan pa ang timpla ng pagmamahal para mas dumami ang suki. Ngunit higit pa sa negosyo, ang pinaka naging tagumpay nila ay ang respeto ng tao. Ang mga dating nanlilibak ngayoy lumalapit na may paghingi ng tawad. Isang matandang lalaki ang lumapit kay Marco sa plaza. Marco, patawarin mo ako. Noon, isa ako sa mga unang nanghusga sa'yo. Hindi ko akalaing totoo ang lahat ng sinabi mo. Ang tapang mo at ang babaeng yan, napakapalad mo. Mahinang ngumiti si Marco. Ang mahalaga, natuto tayo lahat. At sana, wala nang manghusga sa mga taong kagaya ko noon. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Mas lalong humanga ang komunidad kay Marco sa kanyang pagpapakumbaba. Hindi siya naging mayabang kahit napatunayan na niya ang sarili. Sa halip, nanatili siyang nakatapak sa lupa at patuloy na nakisama sa mga tao. Samantala, si Liza ay mas naging matatag rin. Sa halip na matakot sa mga mata ng iba, natuto siyang lumakad ng taas noo. Naging inspirasyon siya sa mga kababaihan sa baryo. Kung si Liza nga,
Kayang ipaglaban ang mahal niya kahit pulubi pa noon. Kaya rin naming ipaglaban ang totoo, sabi ng ilan. Naging malaking usapan rin sa barangay hall ang kanilang kwento. Isang opisyal ang lumapit kay Liza. Alam mo, Hija, ang ginawa mo ay hindi lang para kay Marco, kundi para sa buong komunidad. Pinakita mong ang katotohanan at kabutihan ay hindi kayang tabunan ng kasinungalingan. Dahil dito, mas dumami ang humahanga at sumusunod sa kanilang halimbawa. Ang mga kabataan ay natutong huwag manghusga ng kapwa base sa itsura lamang. Ang mga matatanda ay natutong pahalagahan ang dignidad ng bawat isa. Sa kanilang relasyon, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng bituin, nag-usap sila ng taimtim. Liza, ani Marco, marami tayong pinagdaanan. Pero sa lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi ako nagtagumpay dahil sa pangalan o sa pera. Nagtagumpay ako dahil kasama kita. Tumugon si Liza, nangingilid ang luha ngunit nakangiti. At ako naman, Marco, natutunan kong hindi kayamanan ang tunay na sukatan ng buhay. Ang mahalaga ay may isang taong naniniwala at lumalaban para sa akin. Niyakap sila ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng katiyakan. Hindi na sila basta pinagbuklod ng awa o pagkakaibigan. Pinagbuklod na sila ng isang pag-ibig na dumaan sa unos, ngunit nagpatuloy at nagtagumpay. Sa mga darating pang araw, alam nilang may haharapin pa silang mga pagsubok, ngunit hindi na sila natatakot. Dahil natutulan na nila ang pinakamahalagang aral, ang katapatan at katapangan ang tunay na susi sa tagumpay. At sa bawat hapagkainan ng paresan kung saan nagtitipon ang mga tao, naroon ang kwento ni Marco at Liza. Isang kwento ng dalawang pusong lumaban laban sa kasinungalingan. Lumaban para sa isa't isa at sa huli, natagpuan ang tagumpay na higit pa sa kayamanan. Matapos ang lahat ng laban na pinagdaanan ni Marco at Liza, dumating ang panahong natahinga sila ng maluwag. Hindi na sila basta tampulan ng tsismis, bagkus naging inspirasyon sa marami. Ngunit hindi sila nakontento na ang kanilang tagumpay ay manatili lamang sa kanilang sarili. Pareho nilang alam na ang lahat ng pinagdaanan nila ay may dahilan, at iyon ay upang maging instrumento ng pagbabago para sa iba. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa paresan, nagsalita si Marco. Liza, alam mo kung bakit ako binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Diyos? Ngumiti si Liza at tumingin sa kanya. Bakit? Para hindi ko lang itama ang sarili kong buhay, kundi para matulungan ang iba na dati kong kinalalagyan. Ayokong maging bilyonaryo lang na nakaupo sa trono ng kayamanan. Gusto kong ibalik ang lahat ng biyaya sa mga kagaya kong minsang nagutom at nakalimutan ng lipunan. Napahinto si Liza sa kanyang hakbang at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Marco. Kung ganoon, samaan mo akong gawin yan. Hindi lang ikaw, kundi tayo. Dahil kung hindi ko ta pinakain noon, hindi mo mararamdaman na may handang tumulong. At ngayon, tayo naman ang magbibigay ng ganong klaseng panatasa sa iba. Doon ipinanganak ang ideya ng pagtatayo ng isang foundation. Sa tulong ng natitirang ari-arian ni Marco at sa kaunting ipon mula sa kanilang paresan, sinimulan nila ang proyektong tinawag nilang Pares ng Pag-asa Foundation. Layunin ni O ang magpakain ng libreng pagkain sa mga pulubi at magbigay ng scholarship para sa mga batang mahihirap. Sa unang araw ng kanilang proyekto, binuksan nila ang maliit na feeding program sa mismong tapat ng paresan. Maraming batang lansangan ang dumating, bit-bit ang kanilang mga basag na mangkok at baso. Si Liza mismo ang naglagay ng pagkain sa bawat mangkok, habang si Marco ay nakikipaglaro sa mga bata. Halatang bumabalik ang sigla niya. Isang bata ang lumapit kay Marco. Kuya, totoo po ba na dati pulubi ka rin? Ngumiti si Marco. Inabot ang kamay ng bata at tumango. Oo, tulad mo rin ako noon. Walang makain, walang matulugan. Pero may isang taong nagpakain sa akin at naniwala na may halaga ako. At gusto kong gawin yan para sa inyo ngayon. Halos maiyak si Liza habang pinapanood ang eksena. Alam niyang ang bawat ngiti ng mga bata ay patunay na tama ang kanilang desisyon.
Hindi na lang sila basta magkasintahan na lumaban sa panghuhusga. Sila na ngayon ay magkaparehas sa paggawa ng kabutihan. Unti-unting lumawak ang kanilang proyekto. Sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanila, nakalikom sila ng pondo para magpatayo ng maliit na learning center sa tabi ng kanilang paresan. Dito ay nagtuturo sila ng basic reading at writing para sa mga batang hindi nakakapag-aral. Dumating din ang mga guro na voluntaryong tumulong. Marco, hindi ko inakalang mangyayari ito, sabi ni Liza habang pinagmamasdan ang mga batang sabay-sabay na nagbabasa ng mga letra. Mula sa simpleng pagtulong, nagkaroon tayo ng mas malaking layunin. Dahil hindi natin sinukuan ang kabutihan, tugon ni Marco. At dahil hindi kita sinukuan, Liza, ngunit hindi lahat ay naging madali. May ilan pa ring tumutuligsa. Sinasabing ginagawa lang nila ito para mapabango ang kanilang pangalan. Ngunit ngayong mas marami na ang sumusuporta, hindi na sila gaanong apektado. Ang bawat batang natutulungan, ang bawat tiyan na nabubusog, iyon ang nagsisilbing patunay na hindi sayang ang kanilang ginagawa. Minsan, dumalaw si Mang Isko, ang matandang minsang nanghusga kay Marco. Lumapit siya kay Liza at nag-abot ng supot ng bigas. Pasensya na kayo kung hindi ako nakatulong noon. Pero ngayon, gusto kong maging bahagi ng ginagawa ninyo. Hindi man ako mayaman, pero kahit paano, may maiaambag ako. Ngumiti si Liza at tinanggap ang bigas. Mang Isko, malaking bagay na ito. Salamat sa tiwala. Naging makabuluhan ang bawat araw para sa kanilang foundation. Hindi lamang ito proyekto. Ito'y naging simbolo ng pagbabagong posible kapag may dalawang taong nagmahal at nagtiwala sa isa't isa. Sa tulong ng komunidad, unti-unti ring nawala ang diskriminasyon laban sa mga pulubi. Mas marami ang natutong magbigay, tumulong at magpakita ng malasakit. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marco sa harap ng paresan matapos ang feeding program, tinanong siya ni Liza, Marco, sa tingin mo ba sapat na ito? Sa tingin mo ba natutupad na natin ang dahilan kung bakit pinagtagpo tayo ng tadhana? Tahimik na mumiti si Marco at tinitigan siya sa mga mata. Liza, ang totoo, hindi matatapos ang laban natin. Palagi tayong may makikitang batang gutom. Palaging may mahihirap na nangangailangan. Pero ang mahalaga, hindi na natin sila tatalikuran. At habang magkasama tayo, palagi tayong magsisimula ulit. Ito ang panibagong simula, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. At sa ilalim ng mga bituin, sabay nilang pinangarap ang mas malaking kinabukasan. Hindi na sila takot sa hinaharap, dahil alam nilang sa bawat simula, lagi silang magkasama. At higit pa sa lahat, natutunan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o ari-arian, kundi sa pusong marunong magmahal at magbigay.